or chef in the steakhouse. And nagulat ako, wala kasi talagang naging Filipino steakhouse Filipino chef doon. So siya lang ang kauna-unahan. So this time, I choose Chef McLean na gumawa naman ng ating steak since siya nga ang signature Filipino steakhouse chef, the first Filipino steakhouse chef in Cruise Line. Chef McLean, kwento mo naman sa kanila kung paano ba nabuo ang steak. Good morning. Well, anyway, pangarap lang din ako. Simula ko nun sa Holland, America Line. CDP ako nun. First part ko doon, CDP. Na-assign ako sa signature restaurant. So, ganun din. Wala din kasi Philippines na CDC nung time na. So, tinry ko. Kasi gusto ko makuha yung position. So, ang sabi sa akin yung iba, good luck sa'yo kasi walang Pilipino kumaksa. Sabi ko, malay mo. So, fast forward, nakuha ko yung position. So, ginawa ko siya for 4 years. And then, lumipat ako sa Carnival Cruise Line kung magkalala sa Anthony. Sobrang sipag nito. Parang hindi siya napapagod. Tapos na-promote siya noon. Cook mo lang yung cook kang So, pilit ko siyang kinukuha dun sa steakhouse kasi nung lumipat nga ako, binigay din sa akin yung same position. So, signature restaurant din, steaks. Sa Holland na namin kagaling din, more on steaks. So, pilit ko siyang kinukuha dahil sobrang galing niya nga, hindi siya bitawan ng execution namin, pati yung senior niya. Ayaw siyang ibigay sa akin. Kung alam kung kasi ang sinaserve niya sa main gali, 3,000. So, tapos yun, fast forward, nung bago ko umuwi, recently, tinawagan niya ako, sinabi niya yung tungkol dito. So, akala ko, joke lang. Tapos nung nasa Bicol ako nun, nasa Bicol ako nun, sinabi niya na yun, meron tayong shoot, nagawa ka ng dish, yung expertise mo sa steak. So, ito kasing steak, so since na-assign ako from Holland to Carnival Steakhouse Parehas, so inaral ko siya, self-taught. So lahat ng marking patterns, yung taste profile, yung texture ng meat. So every time na may dumadating na meat na bagong branch, sinusubukan ko siya. So hindi ko naman alam na mapapansin niya tapos nung eto na nga, yun. Pinakayos niya sa akin yung recipe nitong steakhouse. So, bale, itong ribeye steak, isa kasi ito sa paborito kong cut ng meat. So, kung ano yung nandito, even yung mga sauces, kung ngayon nung lahat ng pinangaral, lahat ng experience na nakuha ko dun sa bato. So ngayon, nandun pa rin ako, by next month, siguro sasampa ko ulit. So, yun ulit. Ganun ulit yung trabaho. So, sana ma-enjoy nyo pag natikman nyo yung ribeye at saka yung beef sulaki. Yun lang. Chef McLean Yul, Chef Yul, kilala kita as Chef Yul. Maraming salamat. By the way, this dishes is created by people who has a big story. Who has a story. A dish is also created, not only the name, but the people itself who created that dish. And always there's a story. Like Chef Boy Lagro, may story yung avocado of Silvex. Yung steak, Chef Yul may story din yun. Okay, and next, may one and only na una nagtulong sa akin ng pagnenegosyo na ikaw pag chef ka, hindi lang basta chef. Dapat marunong ka rin magnegosyo. Na tipong huwag kang tatanda nang hindi mo alam ang mundo ng pagnenegosyo. At isa itong kaibigan ko na to na kilalang kilala na nagpakilala sa isang casual dining here in the Philippines, I don't want to mention. At meron na rin kasi ito ngayon na sariling restaurant. At you will not believe. Chef, yung last restaurant, ilan ito? Chef Cesar, 70, 80 branch. 130 branch ang nabuo niya.
this restaurant will not be open hanggat hindi niya natatouch. Kahit madili yan ng buwan ng linggo, hanggat hindi siya dumalapag sa isang restaurant na yun, hindi yun mag-open. The one and only Chef Cesar Aguilar. Chef Cesar Aguilar created a classic portraits. This classic portrait is surely talagang mabili, malambot, at napakasarap. Chef, kwento naman natin at paano ba ito namin. Yes, morning. Salamat po sa pag-attend at sa pag-invite sa akin dito. No, kwento ko lang kung paano ko nakilala si Chef Anthony. Way back 2018. Right? Okay. Nanggaling ako sa Qatar na invite kami sa isang event or hindi event, isang meeting together with friend ko rin at friend niya. No? At the same time, business partner niya. Okay, doon ko siya unang nakilala. So, alam ko naman ang celebrity chef na siya. Nakikita ko na siya sa TV and internet. So, at the same time, sa STI na nga. Okay, instructor siya doon ng isang culinary school. No? Okay, so itong na-share kong recipe, so typically, spare ribs lang naman ito. No? Napaka-basic. But nilagyan lang natin ng something twist para tumatak sa isip ng tao o ng kakain dito sa restaurant Ambrosia na napakaganda at napakasarap nitong pagkain na to. So basically, typical lang na pagkain. But another way, niluto namin to na hindi lang basta-basta. No? Dumaan sa proseso at pinagputihan, pinag-igihan, dinitalye ang bawat proseso. Kaya ang naging resulta ay naging okay yung lahat. At isa ito sa i-serve natin dito sa Ambrosia. No? So ito yung classic pork ribs. Kung napakaganda ng flavor niya, smoky and super lambot. Because doon sa prosesong ginawa natin. Okay, so second, so nagpapasalamat ako uli na binigyan nyo ng chance itong mga ganitong Filipino chef na tayo nagkita-kita at hindi lang basta chef, mga celebrity pa. Napakabigat ng bago nabuo itong Ambrosia na to at napagsama-sama mo kaming lahat dito. Okay, classic pork ribs, ito yung ay gano'n ko rin kinontribute ng para makatulong din ng kapiraso dito sa tinayo nating restaurant, especially kay Chef Anthony. Okay, so yun lang po at sana tangkilikin natin kung anong mayroon. Recommend natin sa mga kaibigan natin na mayroong magandang restaurant dito na napaka pasisikatin natin sa buong, hindi lang sa Pilipinas, globally. Okay. Congratulations po sa inyong lahat. Chef Cesar, thank you so much. Alam nyo ba guys, habang narinig yung sasabi ni Chef Cesar na not here only here in the Philippines but globally, kinikilabutan ako. Like, si Ma'am Kat, pag nag-usap kami, you always tell yes and I claim it